Amen. Bless the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Sa biyaya ng ating Panginoon ay muli tayong nagpisan upang ganapin ang isa pong napakahalagang bagay na siya pong maaaring makapagbigay po sa atin ng karampatang pagkakakilala sa kung ano po ang salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating sama-samang pag-aaral. Amen. So, purihin ang ating Panginoon sa napakagandang panahon na Kanya pong itinakda at dalangin ko nawa ang bawat individual ay makasumpong ng kapayapaan, habag at biyaya at paghahari sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong paglagong espiritual sa salita ng Diyos. Amen. So, before that, ay hahandog muna ng awitin ng ating mga kapatid, ng aking mga anak, para po sa panimulan ng ating pagsamba. Amen. Whatever situation we have, always believe that God will make a way. Amen? So, ito po ang isang napakagandang encouragement sa atin na anuman pong circumstances, anuman pong mga bagay na ating pong kinalalagyan,
Amen? Ang Diyos ay laging nakaalalay sa atin. Amen? Upang gumawang may kapangyarihan sa ating buhay. Amen? So, tayo po ay magbabasa muna ng ating pong scripture sa Isaiah 55 verse 10 and 11. So, ito po ay madalas na rin po natin itong na gagamit na talata. Subalit ito po isang napakagandang halimbawa sa ating pong tinatalakay na God's allotted word, no? God's allotted word. Amen. So, sabi po sa verse 10, "For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send it." Okay, sabi po sa Tagalog, sapagkat kung paano ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit ay hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinagtutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa mga hasik at pagkain sa mga ngain. Maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Amen. Hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap ng pinalulugan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. Purihin ang ating Panginoon at panandalian niyo po tayong manalangin sa Panginoon. Banal naming Diyos Ama, muli sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalang ibinigay mo sa amin, pangalang kung saan ay dito ka namin nasusumpungan, dito ka namin nakikilala, dito ka namin kinakatagpo, sapagkat ito po, Panginoon, ang iyong pong tagubilin sa amin, Panginoon, sapagkat ito po ang iyong makapangyarihang pangalang ibinahagi sa amin. O Diyos, minsan pa ay patuloy kami na lumalapit sa iyo, Panginoon, upang humingi ng pangunguna sa aming pong pagtatalakay sa oras na ito. Diyos, send your righteousness in our midst, O God, and let your word reveal it unto us, O God. At hayaan, Panginoon, na ang bawat isa, ang mga naka-view or pati mga kapatid na narito ngayon, Panginoon, ay inyo po, Panginoon, kung hatdan ng biyaya, Panginoon, ng pagkakakilala at pagkakaunawa sa kapanahunan mong salita, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, minsan pa ang pagpahid sa aking labi ay aking sinasamok, upang ang mga kapahayagang minsan pa ay inyo pong bubuksan ay gumanap sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat. Ito pong aming dalangin sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, ngayon po ay nasa part 12 na po tayo. Meaning to say, we are almost 2 months, no? Running for ano na po tayo? 3 months na pala tayo, no? Praise God. Okay, so allotted word. Ito po yung pa rin ating pong tatalakayin, no, about allotted word, yung ininaang salita. Okay, let me remind you first about our last week discussion. First, dito po no discussion po natin is each age has had its allotted of word to be fulfilled. Amen? Each age has had its allotted of word to be fulfilled. Amen. So, sa bawat panahon ay meron pong inilaang salita. Amen. Na kinakailangang maganap. Amen. Sapagkat ito po with connection po ito sa ating pong Bible reading kanina. Second po ay the Word of God discerns the thoughts that in the heart foretells things. Amen. So ito daw po, no, mga kapatid, ano, yung word po ng ating Panginoon, ng Diyos,
ay nakakatahok o nakatarok, no? ng kaisipan ng puso, no? At nagpapahayag ng mga bagay, no? Ito po yung word ng ating Panginoon, no? Third, God always sent a prophet. The word comes to the prophet, the written word. So, ang Diyos, no, ay palagian pong nagsusugo ng opisina ng isang propeta upang sa kapanahonang yaon ay siyang maghayag, no, ng napapanahong salita. Amen? Kaya ito po ay napakagandang halimbawa na sa ating huling kapanahunan ay naglaan siya ng tinig, no? At ang tinig na ito ay opisina ng isang propeta na siya pong nagpapalinaw sa mga kapahayagan. Ito po yung nag-enlighten sa atin, no? And of course, hindi naman po yun mensahe, no, na sarili niya ng propeta, kundi ang mensahe yaon ay ipinapahayag ng malinaw ng Diyos sa kanya through the angel messenger. Amen? Messenger sa heaven, heavenly messenger, and pulpit messenger. No? Nagkakaroon po ito ng dovetailing. Amen? So, kaya nga po, no, God always sends a prophet. Lagi siyang nagpapadala ng propeta sa bawat panahon. Amen? The word comes to the prophet that the written word. Okay? Pang-apat po, it's the one that has the divine revelation of the written word. So, yung propeta, kaya ito po isang napakalaking bagay na gumaganap sa bawat panahon, no? Ito po ay ang tinig ng propeta. Amen? At of course, yung mga tinig o yung mga sinasaysay ng propetang ito ay ito po yung according sa allotted word, yung nailaang salita ng ating Panginoon. Amen? At sabi nga, hindi po magsasalita ng ibang salita ang propeta. Amen? At bagkus siya po ay gaganap lamang sa mga bagay na may kaugnayan po sa kanyang pagkatawag o pagkapili, no? Pagkahirang ng kataas-taasang Diyos Ama. Amen? So, last Wednesday nga po, no, nakita po natin dito kung paano po karami yung word the prophet, no? Sa Old and New Testament, ito ay about 454 times, no? 444 beses na nabigkas yung propeta, no? Dito po sa ating pong banal na kasulatan. Okay, kaya nga mga kapatid sa Panginoon, isa po ako sa patuloy na naniniwala, no, na ang kapahayagan po na ating pong tinatamasa sa kapanahonang ito ay ito po yung tinig ng propeta. Amen? Tinig lang po ng propeta pero ang wika, kapahayagan galing po sa ating Diyos. Amen? Okay, let's go on sa ating pong main reading. So, as we heard, no, kaganina po mga kapatid is about yung word ay ito daw po ay type and shadow ng isang ulan. Amen? Sabi, no, for as the rain cometh down and the snow from heaven, no? Kasi sa atin ulan, wala namang snow dito sa atin, amen po ba? So, and returneth thither but watereth the earth, no? So, may gampanin. Yung ulan at niebe, may gampanin. So, kagaya yan, likewise, yung word ng ating Panginoon, no? Yung word ng ating Panginoon ay meron po siyang gampanin. Amen? Meron po siyang designated na gagawin. Meron pong naitakda, nailaan na gagawin, ipupulfill yung word. No? Remember, bawat word ng ating Panginoon ay meron po itong tinatawag na bagay na gaganapin. Bawat isa sa ating mga mananampalataya,
Kaya tayo nakakita, nakasumpong ng mensahe sapagkat tayo po ang isa sa mga subject ng allotted word ng ating Panginoon, no? Na may open niya sa atin. Amen? Lalahanin po natin sa mga previous natin na pag-aralan, yung mismong Diyos po, no? Ang siyang nag-open sa atin. We are nothing. Wala tayong kaalaman dito. Wala tayong pangunawa dito sa mga bagay patungkol sa kalangitan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat tayo likas po sa atin ang kahinaan. Likas sa atin ang mga pagkukulang at kamalian. At ang isa sa mga bagay na nakikita po natin, ang matibay natin pinangahawakan because of God's predestinated. Dahil po sa pagkakatakda, pagkakahirang ng ating Panginoon sa atin. Amen? At yung allotted word, yung inilaan niyang salita na sa ating kapanahunan ay napupulfill. Amen po ba? Nagaganap, may ginaganap ang salita ng ating Panginoon. At sabi nga gano'n, no, hindi daw babalik sa Kanya. Sabi nga that it may give seed to the sower, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Kagaya rin ng mga salitang lumalabas sa aking bibig, sabi ng Diyos, hindi babalik sa akin nang walang pakinabang, nang walang kabuluhan. So meaning, mga kapatid sa Panginoon, ipinapahayag ng Diyos na bawat letra, bawat pangungusap na kanyang binibitawan, ay meron ito talagang bagay na ginaganap. At ang gumaganap dito, tingnan niyo po, let us continue to read. Let us continue in reading. Sabi, but it shall accomplish that which I please. Amen? So ito yung gampanin ng allotted word. Amen? No? Sabi ganon, it shall accomplish that which I please. Amen? So, lahat ng bagay lahat ng bagay na nadidinig natin na kapahayagan, sabi nga ng ating Panginoon, ay pupuluin nito yung mga bagay na nakalaan, nakapaloob dito. Amen? At ito pong isang maganda, that which I please, sabi ng Panginoon, na siyang aking kinalulugdan. Amen? So, napakaganda kapatid sa Panginoon. Kaya bawat mananampalataya, remember this, every believer na nakakaunawa ng word, no, ay nabibigyan ng karangalan ng Diyos. Amen? Amen? So, kaya nga kapatid sa Panginoon, ang gumaganap sa atin bilang mananampalataya ay hindi po yung ating sariling gusto. Amen? Kundi yung sakdal na pananampalataya na buhat sa allotted word. Amen? Mula doon sa nailaang salita. At sa ating panahon, in every ages, no, ay gumaganap ito in every believer. Amen? Ito po yung subject ng word. No? Yung bawat mananampalataya, ito po yung pangunahin na bagay na ginaganap, gampanin ng allotted word, no? Para magkaroon po ng fulfillment sa bawat hinirang niya. Amen. And it shall prosper in the things whereto I sent it. Tignan nyo. Ito yung maganda. Nakita niyo po yung blessing na nakalaan dito? Sabi nga no? And it shall prosper. Pag magpapaginhawa daw po ito. At ito'y magpapaginhawa, sabi, sa bagay na aking pinagsubuan. Amen? So, meron itong kalakip talaga na pakinabang. Are you with me? Every word of the Lord, meron po itong kalakip, no? Naka-insert po dito yung blessing. Amen po ba? Meron pong gampanin. Kaya nga po kapatid sa Panginoon, yung word ng ating Panginoon, with attachment po ito ng blessing, no? Na gumaganap sa ating pangangailangan.
Ito po yung tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon. Yung word ng ating Panginoon, hindi lang ito nag-o-open ng ating pong understanding, spiritual understanding, kundi ito po ay gumaganap sa ating daily living. Amen? Sorry po. Ito po yung tinatawag na mayroon po itong bagay na makapagsusupply sa bawat needs ng mga mananampalataya. Amen? Okay. So, gusto ko po magbasa po ng quotation. Okay, ang title po ay Doors Indoor. Mga pintuan sa pintuan. Sabi nga, Doors Indoor. At ito po yung napahayag po 1965, ano? Bago po matulog ang ating mahal na propeta sa huling panahon. Okay. So, ito po yung pagkakahayag po, no? Sa paragraph 49. God's promise to Noah won't work for us today. Yung pinangako daw ng Diyos kay Noah, no? Ay hindi daw ito mag-work, hindi daw ito mapapakinabangan natin, hindi ito magbibigay ng pakinabang sa atin, or let's say won't work, hindi ito magaganap. Amen po ba? For us today, ngayon. Okay, bakit kamot? Hindi naman porke na hindi na gumanap ay wala nang pakinabang. Hindi po ito ganoon. So, ang mga word o yung mga written word doon po sa Old Testament times, ito po in reality sa ating panahon, hindi po ito ang panahon noon. Amen? Sapagkat iba po yung gampanin ng allotted word sa ating panahon. But this is the fact. Yung panahon nila Noah ay nagkakaroon po ng type and shadow. No? Ito po yung tipo at anino. Amen? Ng mga bagay na gumaganap sa atin. Amen po ba? Subalit hindi po ito deklarado na panahon nila at panahon natin. Magkaiba po ito. Amen? Subalit ito po ay sumasalamin sa kung ano ang trabahong ginaganap ng Diyos. Okay. God's promise to Noah won't work for us today. God's promise to Moses, we could have Moses. Wala na po si Moses sa atin ngayon. Okay, we could have Moses' message. Wala na. Amen. Moses could have Noah's message. We got the message of the hour. So ito po, meron tayong mensahe sa panahong ito. No? Iba po yung allotted word sa kanilang panahon. Iba po yung nakalaang kapahayagan sa kanila at sa kapahayagan natin. No? Alam niyo kung bakit? Kasi ang kapahayagan natin very different. Why? Because the message of the hour is the rapturing message. Amen? Ito na po yung panahon ng pag-agaw. Mensahe ng panahon ng pag-agaw. Amen? Ito po yung pinaka-final na book. No? Pinaka-huling-huli na ito na gumaganap. Wala nang ibang panahon. There is no other age na darating. Wala na po. Wala na. Okay. So kaya po, sabi nila, no? We got the message of the hour. We could have had Luther's message. Wala tayong mensahe, kasi wala tayong mensahe ni Luther. We could have Wesley's message. Wala tayong mensahe ni Wesley. Amen po ba? Dahil iba yung mensahe sa panahon nila. Remember that. Iba yung mensahe sa bawat panahon. No? Amen? Okay, this is another time. Ito daw po ay ibang panahon, ibang sandali. Amen? Amen? Ibang sandali daw po ito. God allotted
His word to its age. Ang Diyos ay naglalaan ng kanyang salita sa bawat panahon. Amen. So kaya yung gampanin sa ministry, mensahe, kasi gampanin yan eh. Yung mensahe, gampanin ito. Ito yung tinatawag na malinaw na yung every ages na ito, yung allotted message na ito yung gampanin ng bawat believer in every ages. Amen? Ito yung gampanin. So kaya God's allotted His word to each age. And as that age comes along, He sends someone there to vindicate that word. So kinakailangan talaga mga kapatid na mayroong pong gaganap dito. Amen? Merong someone. No? Meron talagang tao. Merong isa talaga na gaganap dito. Walang hindi. No? Di ba? Ulitin natin yung kay Jonas. Si Jonas, di ba? Maraming propeta sa panahon nila. Marami talaga. Amen po ba? Pero yung gampanin kasi, nakaalatad po ito, nakalaan po ito, doon po sa predestinado, sa kung ano, kung sino ang magpupulfill nito in every ages. Nakita nyo? No? Merong isang tao lang, hindi maraming tinig, isang tinig lang. Amen po ba? Ang inilalaan ng Diyos at meron po siyang allotted person, servants, amen? Na siyang gaganap nito. At remember, pangunahin po yung tinig ng propeta. In every ages, meron pong mga opisina ang Panginoon. But the special na opisina na siya pong naghahayag ng malinaw na kaisipan ng Diyos ay ang voice of the prophet. Amen? Tandaan po natin yan. Marami pong mga gampanin sa simbahan, sa ministry, sa field. Amen po ba? As a deacon, priest, amen? So, teachers, meron pong mga ganyan. Pati po, si Nicodemo, yung priest, high priest po siya. Ang gampanin niya is para po magturo ng word. Amen? Ng commandment ng God. Ini-introduce niya sa bawat mga, let's say, parang alam niyo po yung mga Muslim, sa Islam kasi, meron tinatawag sila na maghahaji. Okay? So, meron silang tinatawag na Quran, ito yung Quran, ano? At ginagamit nila ito para po, mga kapatid, maipaalala, maitanim sa isipan ng mga sumisibol na mga Muslim Islam kung ano po yung pangunahing bagay na sinalita ng kanilang propeta Muhammad. Okay? Amen? So, ganun din po yung ginaganap ng mga Pharisees. Amen? Na sila po ay nagtuturo sa mga Hudyo ng mga batas ng Panginoon. Amen? So, ito yung gampanin ng ilang mga mananampalataya o believers. Pero, yung tinig, yung voice of the prophet, no? Hindi ito po pwedeng iisang tabi. Dahil special po yung tinig ng Diyos na lumalabas sa bibig ng propeta, ng allotted, no? Ng nailaang mensahero. Amen? Kasi yung prophet, messenger of the Lord yan. No? Mensahero po yan. So, tingnan mo si Jonah, ulitin ko si Jonah, no? Maraming propeta sa kanila. Sa panahon niya. Although si Jonah ay panay po yung takas sa calling. Pumunta siya sa Tarsis, no? Instead na doon sa Nineveh, yung sakyan niya, ang kanyang sinakay papuntang Tarsis, no? Bakit ka mo? Kasi sabi yan, totoo yan, nauunawa niya, sabi ganun, hindi naman, pagpunta ko naman doon, hindi naman gaganapin ng Diyos yun, kasi magbabago, ibig sabihin, mahabagin ng Diyos no? So ito po yung kaisipan, mindset ni Jonah sa kanyang kapanahonan. Pero hindi no? Kasi siya po yung inilaang tao. Siya po yung nailaang tao. Amen?
Kahit gaano kasama yung tao. No? Amen po ba? Pag yan ay inabutan at yan po ay nagkaroon, natawag na quicken, no? Lalapit siya. Pero remember, yung propeta, special po yung propeta. Bakit kamo? Pati po yung buhay nila. No? Mayroong preparation ng propeta. Tandaan po ninyo. Hindi po yan like ng mga pastors, no, evangelists, ng apostles, teachers. Hindi po yan kagaya nun. Dahil yung lifestyle ng prophet, grabe. Amen? Pinapalaki sila sa wilderness. Tinuturuan sila sa mga bagay. Nitatawag ng pagsasakripisyo. No? Si John the Baptist nga, hindi po ba? No? Voice in the wilderness. No? Tinig sa ilang. Amen po ba? Tapos itong mensaheran, midnight cry. Amen? Propeta yung tinig ng propeta yung midnight cry. Kasi sinasabi yung nag-warning o nagbababala sa mga mananampalataya. No? No? Magsipaghanda na kayo. No? Paparating na ang lalaking ikakasal. Tinig ng propeta yun. Midnight cry. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po yun tao na basta-basta lamang dinampot sa kung saan-saan. Tayo po pwede. Dapat nga, kasi alam niyo kung bakit tayo nga. Mga heathen tayo. Amen po, mga Gentiles tayo. Mga Hintil tayo. Wala tayong kinalaman sa batas ng Israel. Amen? Kasi yung batas ng Israel, covenant ng Diyos sa kanila. This is another age. Bride age. No? Kaya yung covenant ng Diyos sa ating panahon, iba sa panahon nila Wesley, ni Luther, amen po ba? Iba po ito mga kapatid. Amen. Praise God. So, let us continue in reading. Sabi, this is another time. God allotted His word to each age. And as the age comes along, He sent someone there to vindicate that word. Magtusugo siya ng gaganap, no? Para pagtibayin yung salita na yan. Amen? Kaya yung mga tao, hindi po pwede talaga na, hindi ako maniniwala dapat sa word tayo ng Panginoon. Yun nga ang problema. Word talaga, pero nagsusugo siya ng kanyang mga lingkod na inilagay in every ages. Amen? Hindi, alam niyo sa Enoch pa na basa siya ng basa, pero sabi niya, ang ganda ng binabasa ko, pero hindi ko maintindihan. No, si Philip, sinad ng Panginoon si Philip, no? No? So, dito makikita natin, hindi sapat yung pagbabasa kasi. Kaya, tandaan po natin yan, mga kapatid. Yung word, meron pang revelation of the word. Amen? Yan po yung katotohanan. Hindi porke sabi, absolute yung Bible, right? Absolute yung Bible. Walang problema. I am 101% believing that matter. But remember this, the word, kinakailangan, alam mo yung tatawag na revelation ng word. Amen? Yun ang importante. Amen? Hindi po pwede sinasabi ng mga tao na, oh, Biblia, basa ng basa. Sino ngayon magbibigay, maglilinaw? Diba? Tagapagpalinaw, seer. Sila yung mga seer. Yung mga prophet, sila yung mga seer of God. Sila yung eye-opener. Sila yung nagpapalinaw ng salita. Amen? And of course, ito po ay nakadovetail, nakadugtong po ito sa word. Amen? Amen? Okay. Okay. So let's continue. He sent someone there to vindicate that word, to prove that's true. Para daw patunayan na yun ay totoo. Amen? Pag sinabing patunay, gaganap ito mangyayari. No? Meron itong
something na magpapakilos. Ha? May kikilos sa salita ng ating Panginoon. Gumaganap ito ng buhay. Amen. And now we see in each one them. And now we see in each one them, right? Just like what Jesus said when he was on earth. He said, "You blind and tombs of the prophet." Okay, you build the tombs of the prophet. Okay. You build the tombs of the prophets, and your fathers put them in there. Gumagawa ng libingan, no? Ang yung mga may gumagawa ng libingan ng propeta at inilalagay niyo sila doon, sabi gano'n. Bakit ka mo? Kasi pinapahalagahan talaga yung propeta. No? Okay. So kaya nga po sabi gano'n, yung prophet, yung tinig ng prophet na ito yung tagapagdala, no? Word bearer po ng allotted age in every ages. Amen. Glory. Okay. So partial understanding about the allotted word. Okay. Partial. Pag sabing partial, ito po yung natawag na parang hindi pa masyadong clear. No? Partial lang. Okay. 1 Corinthians 13 verse 9 and up to 12. Sabi ko ganito, verse 9. For we know in part and we prophesy in part. No? Sapagkat nagkakakilala tayo ng bahagya at nangangahula tayo ng bahagya. Ibig sabihin, hindi pa talaga sa bahagya pa lamang. Portion pa lamang ito. Amen? Then verse 10. But when that which is perfect is come, okay, then that which is in part shall be done away. No? Kung dumating na daw po yung sakdal, no? Yung perfect, yung perfectong pagkakaunawa. Ito po yung dumating yung perfect, ibig sabihin yung mag-open talaga nito. Amen? Amen. Ang bahagya ay matatapos. Sino ba yung perfecto? Nobody's perfect but God alone. Amen. Walang ibang perfecto kundi Diyos lamang. Amen? So yung perfectong Diyos na ito, amen, nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Amen. At ito po yung nagpasakdal. Ito po yung nagperfect ng kapahayagan. Amen po ba? At ito po yung nagbibigay sa atin ng linaw. Sapagkat sabi, more than a prophet. Jesus Christ is more than a prophet. Higit pa siya sa propeta. Amen po ba? Sapagkat siya po yung perfectong nakapagbibigay ng malinaw na kapahayagan. Amen? So, nang nag-descend na sa heaven ng ating Panginoon, of course, magre-raise talaga siya. Amen? Ang maganda niyan, dito po sa bright age, meron ng 5 opisina na nagtutulong-tulong. Amen po ba? Para mangalap, para maghanap ng mga bahagi ng nobya. Sa Old Testament time, prophet lang. Nakita nyo? Prophet lang yan. Sa Old Testament time. Then, sa panahon ng ating Panginoon, inihanda niya ang lahat. Amen? At dahil nga po tayo po sa bride age, amen po ba? At tayo po, sabi nga napakalapit na sa hangganan ng lahat ng bagay at kwento ng mundo. May 5 na siyang itinatag na opisina. Ano po yun? Apostle, prophet, no? Evangelist, pastors, and teachers, no? Ito pong 5 ito, tinig po ito. Amen po. Opisina ito ng ating Panginoon. Amen po ba? At ito po yung ginamit ng ating Panginoon. Amen po ba? Para po mailarawan, no, ang kanyang ganap na kapahayagan. Amen po ba? And then sabi, when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. No? Yung mga bahagi na ito, sabi gano'n, matatapos na. Makiklear na sa atin. Ngayon, sabi gano'n, unti-unti pa lamang nakapagpapahayag tayo. Unti-unti pa lamang sa ngayon na nakapagpupropesiya tayo. Pero pag dumating na yung sakdal, amen?
yung kaunti na yan, yung portion lang na yan, ay mapupuno. Okay po ba? Verse 11. Okay. Hallelujah. Glory. When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Importante ito, no? Ang ganda ng pagkakahayag dito po ni Apostle Paul. Ano po ba? Sabi gano'n, nang ako ay bata, nagsasalita ako ng bata. Ibig sabihin, walang muang. Ha? Parang ang kanyang pananalita, ang kanyang lingwahe ay parang hindi niya alam kung ano talaga yung nasasabi niya, no? Childish nga eh, no? Then sabi niya, I understood as a child. Ang pangunawa ko parang pang bata. Ay po ba? Yung bata kasi wala yang alam. Amin po ba? Yan ay nag-explore pa lang. Then, I thought as a child. Ang kaisipan, ako'y nag-iisip na parang sa bata. But when I became a man, dito na. Subalit na ako'y naging tao, ganap na tao, sabi ganon. Okay. I put away childish things. Naihubad niya na sa kanya yung kanyang mga batang bagay, mga murang bagay, yung mga bagay na may kaugnayan sa kanyang kamangmangan. Are you with me? So, magandang salamin po ito sa atin bilang mga mananampalataya. Nang pasimula na tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nang pasimula na tayo po ay unti-unti na nakakaunawa, no? Mayroong mga bagay na ginaganap tayo na labas pa rin sa kalooban ng Panginoon. Yung ating may mga unang bagay na ating pagiging Kristiyano. Amen po ba? Pero nang dumating na yung ganap. Amen? Nang dumating na po yung kapuspusan ng kapahayagan ng ating Panginoon, yung pagkatawag at pagkapili sa atin ng ating Panginoon, tapos na yung batang isip mo, tapos na yung murang isip mo sa pananampalataya. Tapusin mo na yan. Hindi mo po pwedeng bitbitin hanggang sa rapture. Amen? I believe merong physical rapture talaga, mga kapatid. Totoo yan. Amen ba? So kaya ito ang importanteng mahayag sa atin. Yung mga bagay na magpapalinaw sa mga revelation ng ating Panginoon. Word with revelation. Amen? So kaya kapatid sa ating Panginoon, ito yung mga bagay na magdidikta sa atin, no? Patungkol sa pagkakaalam sa mga spiritual na kaisipan. Amen po ba? So pag sinabi spiritual na kaisipan, yung ating makalupang kaisipan, mga desire of the flesh, amen po ba? Ito na po, wala na daw. Unti-unti na itong nahuhubad sa atin. Amen po ba? Although we have parts, na meron tayong portion ng laman sa mundong ito. Ulitin po natin, hindi tayo exempted. No? Sa mga temptation, sa mga mocking, no? Pagpaalimura sa atin, sa mga persecution, sa hardship, kahirapan, sa karamdaman, hindi tayo exempted dyan as believer. Pero ang maganda dito, kapatid sa Panginoon, yung kaisipan natin, hindi na tayo bata. Dahil yung pananampalataya natin, ito yung nagbibigay sa atin ang tinatawag na full understanding, no? Sa ganap na pagkakaunawa sa salita, no? Kaya kung dati, pag may sakit tayo, mayroon tayong mga karamdaman, anong ginagawa? Kunting sakit lang ng kahit mananampalataya tayo, di ba? Kunting sakit lang, no? Sige, punta tayo sa ospital. No? Pero nananalangin, no? Pero ngayon, talagang kinakailangan proof. May proof, may prueba ng word. Po ba? Na kahit halos talagang grabe na talagang acute na. No? Actually, may mga testimony ngayon, mga acute na, pero gumagaling. Bakit tamo? Yan sabi ng ating Panginoon, no?
sasama, mag-a-abide sa atin. Sa huling kapanahunan, mag-a-abide yung authority ng word, no? No? Sa pangalan ko, makapagpapalaya sila ng diablo, mapagpapagaling ng karamdaman. So ito po yung tatawag na presentation ng ating Panginoon to empower His Word na nasa atin. Amen? Kasi ito po yung magbibigay ng convincing power. Amen po ba? And of course, sa mga kagaya po nating mananampalataya, tandaan niyo po, hindi po pagpapayaman ang pananampalataya. Hindi po pagpaprosper ang pananampalataya. Ang pinapayaman ng pananampalataya, hindi po yung kayamanang pangbulsa, pambangko, hindi. Ang pinapayaman ng pananampalataya ay ang ating pong ganap na relasyon sa Diyos. Yung pagkakaunawa, ibabalik ka sa normal na kaisipan ng Diyos. Na dati, ganito ako noon, pero ganito ako ngayon. Amen po ba? Amen? Totoo yan mga kapatid. How many times, tandaan ko po kapatid, may mga malulubhang karamdaman sa aking family, pero pinapractice, God allowing me, no, to experience His Word. Amen? Ulitin po natin yan. Nadenggi na yung anak ko. Si Anneli, nadenggi na yan. Yung rashes niya doon sa may bungkul tayo, no? Kila Sister Little tayo, no? Nag-rashes na hindi siya makakain. Tapos masakit ang ulo niya, na namamanhid ang katawan niya, no? Actually, kapatid, dengue yun. Tapos yung lips niya nagbibitak-bitak, mainit yung sumisingaw sa kanyang mata. Nasasabi, pinapalakas ko loob niya, ay madali lang yan. Pero alam ko, dengue yan. Pero alam niyo kapatid, sa Panginoon, sabi ko, gusto kong ma-experience, Panginoon, yung word mo. Actually, hindi pa tayo message believer that time. But this is the best thing. Itong magandang bagay. Why? We are predestinated by the Lord. Kahit sabi mo denomination, kahit wala ka pa sa word, kahit wala ka pang idea sa Christianity that time. If you are chosen by God before the foundation of the world, predestinated by God to fulfill, para maging mapuno, ikaw ang isa sa pupuno sa bahagi ng nobya ni Kristo. Kahit hindi ka pa mananampalataya at that time, kahit sa Katolik ka pa umaaten, pero kapatid, nag-a-abide sa iyo yung calling. Nakita nyo? Nung bata, itong tutuan dyan, mother ko, buhay ang mother ko. grade 1 ba ako nun sa pinaglabanan nun? Nabangga ako ng buwan. Nabangga ako na ng nagbibisikleta. Alam niyo kapatid sa Panginoon, kaya ako nabangga kasi mayroon akong kaisipan na after ng school namin ng hapon, dadaan ako sa Catholic Church. Ang ginagawa ko lang doon, lumuluhod lang ako doon, kapatid. Ay, bata ako noon, wala akong idea. Pero may something, may spirit something. May hinahanap yung spirit ko that time. Diba? Amen? Yun ang nangyari. Nung nakatawid na ako, naalala ko, mayroon akong nakalimutan. Sabi ko, ay, hindi ba ako nakapasok sa church, sa Catholic Church? Pag talikod ko, paghakbang ko para bumalik, eto na yung rumaragasan na bike. Nabangga po ako that time. No? Pero yung pagkabangga sa akin, naging blessing sa amin. Dahil that time, talagang grabe, no? Yung hirap ng buhay namin that time, talagang grabe yung suffering ng aming buhay noon. Bata pa ako noon. Grabe, lumalakad kami sa halos wala kaming baon. Amen? Ang hirap noon, pero naging blessing yun sa amin. So, ito po yung sabi niya, no? Kung ako po wala siguro kapatid, no? Kung wala po akong pahid ng Panginoon, calling ng Panginoon, siguro patay na ako that time. Amen? Yun po yung gusto ko pong i-remind sa inyo, paalala sa inyo na pag ang isang tao po, siya po ay nakatakda
para po sa predestinado o para po bahagi ng nobya ni Kristo. Kahit hindi pa siya mananampalataya, kahit sabi mong pinaka-masama siyang tao, na babaguhin siya ng Panginoon, ibabangon nga siya sa isang bagong buhay. Amen? At yung calling niya na yun, mag-a-abide sa kanya yun, sasama sa kanya yun. Ito yung mag-iingat sa kanya. Amen? Ito po yung magbibigay sa kanya ng tunay na proteksyon dahil may gampanan siya. Nakita niyo? Hindi matatapos ang buhay niya ng ganun-ganun lamang kung siya'y predestinado ng Panginoon. Amen ba? Hindi matatapos sa tuldok ng isang pako. May namamatay, alam niyo po ba doon sa may amin sa Caloocan, meron kasi doon kwadro ng mga kabayo, ang tawag doon, yung kalesa, kalesa. No? Yung bumabiyahing kalesa, yung kabayo, tapos may hinihila na kuwan. Sa madalas yung makikita yun sa Divisoria, sa Quiapo, yan, mga panahon namin maliliit kami, ganun eh. Alam nyo kapatid, pako lang may-ari nun. Ilang kabayong hawak, sa Taguig Street yun na eh. Maliit lang na pako ng sapatos ng kabayo. Napako lang siya. Pangatlong araw namatay. Tignan nyo. Pako lang yan. Pinagamot din yun, pinadoktor din yun. Diba? Pero bakit namatay? Diba? So, ito po yung gusto kong i-project sa inyo ngayon. Na pag ikaw po ay bahagi ng nobya ng ating Panginoon, isa ka sa pupuno sa bilang nobya ng Panginoon, yung protection niya sa iyo. Kita niyo? Si sister na lang, ilang beses na 50-50 si sister nga Gloria, no? Pero gumaganap ang Panginoon, yung salita niya sa iyo, ano ba? Kapatid, ano? Kaya sabihin mo kung ano-anong mga nakikita sa iyo ng doktor ka mo, di ba? Pero dahil po sa hindi doktor ang may hawak ng buhay mo, hindi doktor magdidikta ng buhay mo, hindi doktor ang magtataning ng buhay mo, kapatid, no? Ito po ay according sa plan and purpose ng Lord sa iyo. Diba, kapatid? Kaya tingnan mo, malakas na malakas lagi si sister. Alam po ba? May times na talaga manghihina kasi we are in the physical form, no? Pero ang maganda po niyan, merong pong tatawag na way ang Panginoon, merong pong daan ang Panginoon para patuloy siyang bigyan ng lakas. Sister, para patuloy kang pahiramin ng lakas hanggang sa matapos yung takbuhin mo bilang predestinado. Amen? Ang bawat predestinado ng Panginoon hindi matutulog ng walang kabuluhan. Hindi matutulog sa lupa ng walang kabuluhan. Pag pinili ka ng ating Panginoon, tandaan po natin yan, sasalain ka niya ng kanyang salita. Amen? Ihahayag niya sa iyo, no? Na ikaw ay galing sa salita. Ikaw ay mabubuhay sa kanyang salita dahil mula ka sa kanyang salita. Amen? So ito po ang makikita po natin po dito. Amen po ba? So ito po si Peter, no? Si Paul, sabi gano'n. Okay. But when I became a man, I put away childish things. So, hindi tayo po pwedeng manatiling bansot sa pananampalataya. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, lalo't mga nagpapagamit sa Panginoon, kailangan nakikita yung improvement kung talagang predestinado ka. Nakikita talaga yung improvement sa iyo. Amin po ba? Sa mga bagay na pag may gawain, may trabaho sa Panginoon, meron kang gagampanan, ito kasi yung calling mo eh. Hindi yan parang aagawin yung oras mo, hindi. No? Sapagkat ikaw yun. Ikaw mismo yung gawain. Ikaw mismo yung programa ng Diyos. Amen? Then ikaw yung pupuno. Diba? Praise God. Kasi sabi niya ganun, hindi babalik sa kanya yung salita niya na walang bunga. Ikaw yung naging bunga. Na, sister, ano? Yung salita niyang inilagay niya dito sa lupa, ikaw ang naging bunga
Kaya ang nangyayari kapatid sa Panginoon, mayroon kang paglago. At sa bawat paglago na ginaganak sa iyo ng Panginoon, sabi ganon, pakinabang niya yan. Amen? God bless you, brother. Pakinabang niya yan sa iyo. Amen po ba? So, kaya kapatid, ito po vice versa po ito. Sa tuwing lumalago ka sa salita, napaparangalan ng Diyos. Sa tuwing tumatanggap ka ng pagpapala, napaparangalan ng Diyos. Lahat kasi ng gampanin ng mananampalataya, ng bahagi ng nobya, ito po ay lumalarawan sa kagalakan ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya ang ating Panginoon, kampante ang Diyos. No? Kahit sabihin mo na tayo po ay meron pong tatawag na pre-moral agency. Amen? Yung tatawag na malayang pagpili. Pag-iisip. Pero kampante ang ating Panginoon na lahat ng gagawin mo, no? Lahat ng sasabihin mo ay nakapaloob ayon sa kanyang kalooban dahil nandyan siya sa iyo. Amen? Kaya nga, nakaprograma yan eh. Amen? Diyan ka nakaprogram. Yun ang biyaya mismo na nasa iyo. Yun mismo yung biyaya. Yung pre-moral agency mo, pinagkaloob sa yung kaisipang pangtao mo. Yun ang pre-moral agency mo. Pero yung seed na nasa iyo, walang pre-moral agency, but siya mismo ang salita. Siya mismo yung gumaganap. Siya yung nagdidikta sa iyo. Amen? Bakit ka mo? Dahil yun na yung blessing eh. Yun na yung grace na gumaganap sa buhay mo. Amen? Oh, di ba? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Amen. Okay, so, verse 12. For now we see through a glass darkly, sabi ganon. But then, face to face, now I know in part. But then, shall I know even as I also as I'm known. Sapagat ngayon, malabo tayo nakakita ng isang salamin. No? Kasi tandaan niyo po yung allotted word. No? Hindi, paano yung inilaang salita. Tandaan niya, yung inilaang salita ng ating Panginoon, meron po yung specific time na araw, panahon, para gumanap sa iyo. Kaya sabi nga po na, sige lang, share lang ng share. Ayan po ba? Share lang ng share, no? Patuloy mo lang ipaalala yung word. Amen po ba? Sapagat ito po yung tatawag na magpupuno sa isang tao ng mga bagay. Amen po ba? O ako nga no? sa mga Bible study namin noon. Nung nasa Caloocan ako, umatin ako noon. Pagka ano na kami, mag-question may question ka ba, Brother Henry? Wala po. Pero meron. Bakit kamo? Kasi, although na gustong-gusto ko, pero hindi ko pa kaya. Kasi wala po sa panahon. Hindi pa hinog. Nakita nyo? Hindi pa hinog. Hindi pa tamang panahon. Amen? O, tingnan mo na kayo. Buntay mo sa Bible na lang. Sila Peter. Diba? No? Ilang taon nilang kasama si Jesus. Nakita nyo? Amen? Pero ng huling-huling ministry ng Panginoon, nakita nyo ba na pinaglaban agad sila ng kanyang apostles? Hindi, nagtakbuhan nga, di ba? May isang sumusunod, si Peter, pero pagdating ng showdown, itinanggi niya rin. Showdown niya, sabi, di ba kasama ka ni Jesus na yan na nakagapos? Showdown yun. Kasi ang devil accuser, remember that yung evil, yung demonyo, nag-aakusa yan lagi sa iyo. Lagi ang bubuo ng isang akusa laban sa iyo para palabasin yung mga mali mo, para palabasin ang
lumang pagkatao mo na para sa Kanya. Nakita nyo? Kaya kayo i-accuse, kaya nasabi mandaraya siya eh. Isang parte ng pandaraya niya, kapatid, panlilin lang, ay ang pag-aakusa sa mga bagay na dati mong buhay. Isasalamin niya ikaw kung anong uring meron kang parte sa bahagi ng kamatayan at ng tatawag na katapusan ng mundo. Ipapakita niya sa'yo. Yan ang dyablo. Remember that? Amen? Gugulatin ka ng dyablo sa mga bagay. But remember this, pag predestinado ka, sabi ng Panginoon, hindi ka niya bibigyan ng mga pagsubok na hindi mo kaya. Bakit ka mo? According. Hindi magpapahintulot ang ating Panginoon ng mga pagsubok sa iyo, pag-aakusa sa iyo na hindi mo pa kayang i-absorb. If you are predestinated as God bride's body. Nakita niyo? Amen? So malinaw ito mga kapatid sa Panginoon. Kaya ito sinasaysay sa atin itong mga ito, kapatid sa Panginoon, upang mas mapaalalahanan tayo na yung gampanin natin sa buhay na ito ay buhat sa Kanyang allotted word. Hindi po pwede na mananampalataya ka na pero may ibang linya ka, line of duty. Hindi po pwede ito. Amen? Kasi yung gampanin mo, line of duty mo, minumold ka unti-unti, no? Ng ating Panginoon sa iyong ugali, sa kaisipan, sa desisyon mo. Minumold ka niya through His Word. Amen? Walang masusumpungan tama sa atin. Pero dahil nga po yung Word, perfect ang Word. Ito yung nagmumold sa iyo. Ito yung unti-unting nag-a-abide sa iyo. Ito yung unti-unting nagpo-project sa iyo para maging kawangis ka ng salita, which is ni Christ. Amen. Kaya hindi po pwede na batugan kang Kristiyano. Hindi po pwede na ikaw ay Kristiyanong bonsai. Di ba? Hindi po pwede. Dapat paggawain sa Panginoon, yung activeness mo kitang-kita, na hindi ka na dapat pasabihan pa ng kung ano-ano. Andiyan ka pa ba? Dapat ikaw mismo kung talagang meron kang binhi, ha? Kasi kung meron kang binhi, ang nag-uutos sa'yo, hindi naman yung papa mo, hindi naman yung pastor, hindi naman yung buwan, eh. Ang nag-uutos sa'yo, yung calling mo. Amen? Yun. Diba? Diba? Oo nga, sabing ganon. Sa ngayon, konti pa lang. Pero sabi ng ating Panginoon, sabi kay Tomas, naniniwala ka ba ngayon dahil nakita mo ito? Kasi di ba yung ipasok mo yung daliri mo, ayaw maniwala ni Tomas. Nagpakita sa kanyang Panginoon ng prueba. O ipasok mo yung daliri mo sa mga palad mo. O sabi mo, naniniwala ka ba ngayon dahil nakita mo ako, nakita mo ito? Mapalad sila na naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ngayon, malabo pa ang ating pagkakaunawa, malabo pa ang ating mga propesiya na ito. Ibig sabihin, kumapit ka lang dahil merong allotted day. May araw na inilaan para mabuksan sa iyo ng ganap. Maging clear ang lahat. Kasi sabi nga sa papahiran niya ang iyong mga luha. Hawakan mo lang yan, sister, mangyayari rin. Hawakan mo lang yan, kapatid. Pagdating doon, siya mismo ang papaahid ng luha mo. Anong ibig sabihin niya? Wala ka sa judgment throne. Brother Dino. Wala ka sa judgment throne. Dahil nauna ka, dahil ikaw po ay dudulog sa dulang ng tinatawag na piging. Amen? Sa dulang piging yan. Ano po ba? Sa kasalan ng kordero. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon. At doon magkakaroon na ng pahirang doon. Amen? yung meeting in the air, doon. Amen po ba? Doon yan, magtatagpo kayo ng Panginoon. Amen po ba? At siya mismo, ang maghahatid sa iyo. Alam niyo kung bakit? John chapter 14 verse 2. No? Pag matapos ko yung paghanda
ng inyong titirhan na sa tahanan ng aking ama ay sa bahay ng aking ama ay napakaraming silid. At kung paghahanda ko kayo ng inyong masitirhan, at pagkatapos ko kayo mapaghanda, babalik ako at kukunin ko kayo, lilingapin ko kayo, isasama ko kayo. Yan ang problema sa ibang reliyon. Anong gagawin niya sa langit? May mga ibang reliyon yan, ha? Punta kayo sa langit. Anong gagawin sa langit? Ayan, mang. Diba? Sorry po, pero totoo yan. No? May mga, may mga isang malaking reliyon yan dito eh. Kaya nga pag naging Kristiyano ka sa reliyon, kulang. Marami kang mamimiss pag naging Kristiyano ka rin sa reliyon. Pag sinabi mong believer ka ng Diyos, pero natuto ko lang sa loob ng reliyon, hindi sa purong salita, napakalaking diferensya yan. Marami kang mamimiss. Sigurado, ipapadikdikan mo na si Kristo tao lang. Pag sa reliyon ka lang, naging mananampalataya. Pag ang humubog sa iyo bilang sa pananampalataya, humubog sa iyo ay ang reliyon. Maraming kulang. Amen? Totoo yan. Pag hinubog ka lang ng isang grupo, pag hinubog ka lang ng isang organisasyon, bagamat ito po ay patungkol sa organisasyong pagsamba pang Diyos. Pero di ba? Pag grupo kasi kapatid, tandaan nyo, mayroong mga core values yan. May mga malalalim, may mga inner, may mga doktrina ito na binubuo. Nakita nyo? Amen? Yun nga tatawag na core values. In other words, sa religious term, credo. Nakita nyo? Credo. Ito yung credo natin. Kailangan ang bautismo natin in the name of the Father, the Son, Holy Ghost. Credo. Ang dami niya, maraming namimiss. Diba? Amen. Okay. So let's continue. Verse 12. For now we see through a glass darkly. Sabi nga, but then face to face now I know in part. But then shall I know even as I am known. Sapagkat ngayon malabo tayo nakakita ng sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin ng mukhaan. At ngayon nakikilala ko na ng bahagya. Ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Ibig sabihin, hindi pa natin siya kilala, pero kilala ka na niya. Pero huwag kang mag-alala kapatid, darating pa lang makikilala mo siya ng lubos. Hindi mo lang siya makikilala. Makakapiling mo pa siya. Amen? Okay, quotation tayo. Okay. Ang title po, God is identified by His characteristics. God is identified. Ang Diyos ay makikilala sa kanyang pag-uugali. Okay, ito po yung title ng book po ito. At paragraph 37, Brad. Ngayon po tayo. God's characteristic is not natural. Amen? God's characteristic is supernatural. Do you hear that? Because He is a creator, He is a supernatural. And when God's characteristic begins to display itself, it's so unusual to the modern thinking that is thrown them off the line. Amen? So pag nagpakilala ang ating Panginoon, yung kanyang katangian, pag pinakilala niya ito, magiging parang parang ito ay hindi malinaw, hindi mauunawaan ng mga modern thinking. Kaya mga modern Christian, hindi nila makikita ito eh. Amen? Hindi nila makikita ito. Kaya sabi nila, no? God's characteristic begin to display itself. It's so unusual. Kakaiba. Ito'y kakaiba to the modern thinking. Are you with me?
that is throwing them off the line. Tingnan nyo. Amen? They cannot understand it, yet He never gets away from His promise. Yan ang problema. Di ba? Oo, tatanggihan nila ito. Hindi unusual, parang hindi yan eh. Iba yung sound ng simbahan namin. Pero, hindi nila matatakasan, sister, kung ano yung tatawag, thus saith the Lord. Amen. Hindi nila matatakasan kung ano ang sinabi ng Panginoon. Ito ang sinabi ng Panginoon, thus saith the Lord. Ito ang wika ng Panginoon. Hindi nila matatakasan ito. Even though they thrown in the line. Amen? Kaya sabihin mo, bumagsak sila dito na ayaw nilang tanggapin ito. Kahit sabihin nila na malabo yan, hindi ang ganang. Pero hindi sila makakatakas dito. Because that is the state of the Lord. Hindi. Kaya yung mga nagsasabi na false prophet si Brother Branham, pagdating ng panahon, makikita nila ito. Kaya sabi ko, yung sinasabi mong false na ito, walang ginagawa itong sinasabi mong false, kundi ang mga tao ilapit kay Kristo, ipakilala kay Kristo, hubugin para kay Kristo. Tignan mo. Tapos sabi, babae yun, sabi ko, pero English kami. Pero sabi ko, kung ikaw nagme-make up ka, kung ikaw naghihikaw ka, kung ikaw nagmi-ministry ka lumalabas, ikaw ang fake. Right. Ikaw yung false. Tapos nagtatawa lang. Tignan mo. Sabi ganun, wala daw basihan. Hindi daw ganun ang kalooban ng Panginoon dahil malaya daw ang lahat. No, hindi, kapatid. Kaya sabi ko sa'yo, marami kayo ma-encounter dito. But remember, sabi ng Panginoon, don't be afraid, no? To put this message in showdown. Huwag kayong matatakot. Dalhin ito sa tatawag na banggaan. Kasi siya yung magsasalita. Yung message yung magsasalita, hindi ikaw. Dahil hindi papayagan ng Panginoon na mapahiya ang kanyang mensahe. Sa mensahe niya ito. Diba? Kapatid sa Panginoon. Amen? Okay. So sabi nga they cannot understand it, yet He never gets away from His promise. God in all ages. I've said, allotted the word. Amen. May inilaan siyang salita. At lahat ng mga tao sa palibot ng kapanahon ng salita na ito, na tumatanggi. Tandaan niyo kapatid, tumanggi man sila ng tumanggi. Baliwalain man nila ng baliwalain, pero yung kanilang sinasabi, pagtanggi ito ang magdadala sa kanila sa kapahamakan pagdating ng panahon. Amen? Amen. Okay, another quote. Paradox. Okay, paragraph 198. Okay, praise the name of the Lord. Okay. Now, today, He is still alive. He is still here. He is proving himself by His word. Okay? This word is God. You believe it? And then, this word is allotted here for this day. At ang salitang ito ay inalaan sa panahong ito. Kaya nga yung rapturing message, so that we have received the rapturing faith. Amen? Hindi ka mararapture, kapatid, kahit naniniwala ka na may rapture. Hindi ka mararapture, kapatid, pag hindi mo naririnig, hindi mo tinanggap ang rapturing message na ito. Because this is the rapturing message. Yung mensaheng allotted message ngayon, allotted word ngayon, ito yung inilaang mensahe sa huling kapanahunan at ang mensaheng ito humuhubog para sa pagdating ng pag-agaw. Hindi kapatid, pagka patuloy kang magmamatigas, patuloy kang tatayo sa mga tinatawag na tradisyon mong napag-aralan hanggat hindi ka lumalabas, kapatid,
sa pinaniniwalaan mong tradisyon ng pananampalataya. Kapatid, lumapit ka sa Word. Ito mismo. Amen. Walang barrier ito dahil ito'y punong-puno ng katotohanan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Diba? Sabi ng ating Panginoon. Amen? Okay. There's got to be somebody come by. Okay? So, dapat talaga mayroong gumanap talaga doon. That word can become weakened and make that word live. Tingnan mo, may gaganap talaga. May gaganap. Pero unusual na ito sa mga walang binhi. Tatanggihan nila to, di ba? Ito na naman, magpapaulit-ulit lang naman ito, di ba? Sa panahon po ni Moses, sa panahon ni Noah, di ba? Maraming tumatanggi, maraming hindi naniniwala, maraming talaga, no? Nagpapanggap, no? Sa panahon ni Jesus, marami talaga. Amen po ba? At ngayon, hanggang ngayon, andito pa rin yan. Marami pa rin talagang ayaw maniwala. Marami pa rin talaga. Pero totoo yan, sabi sa Biblia, hindi mapapabulaan. Marami po ang mahuhulog. Marami ang mapopol. Marami ang mahihiwalay sa ating Panginoon. Konti lamang po talaga ang aagawin. Amen? Konti lang talaga, kapatid, yung aagawin. Amen? Kaya, ito po ang pinakamaganda natin gawin, kapatid. Palakasin po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng mensahe ng ating Panginoon. Amen? Okay. Another quote. Okay. Praise God. Dito na tayo magtatapos. Laodicean age. Ito po, no? Sabi po ganito. This one here in Revelation 10:7 is the seven age messengers, and it is a man. Tao daw yun, ha? And he is to bring a message from God. Dala-dala niya yung mensahe galing sa Diyos. Itong mensahero ito, ikapitong mensahero na ito. Siya po yung tatawag na pulpit angel, ha? Okay, iba po yung pulpit angel sa messenger angel ng Panginoon. Amin po ba? Amen? Okay. So, sabi nga nun, he is to bring a message from God. Dadalhin niya yung mensahe galing sa Diyos. And his message and mystery, and his message and ministry is going to finish the mystery of God as declared to his servants, the prophet. Tatapusin niya ito. Yung dala-dala niyang mensahe na ibinaba. Someone sa tao na yun. Sabi nga, tatapusin niya ito, dadalhin niya ito sa ministry. Amen po ba? At tatapusin niya yung misteryo. Yung mensaheng ito na dala-dala ng messenger na ito ay upang tapusin, wakasan yung misteryo. Ilantad kung ano ang sustansya ng salita. Amen? Amen? As declared to his servants, the prophet, declared ng lingkod niyang propeta. God is going to treat this last messenger as a prophet because he is a prophet. Itatrato itong tao na to, itong mensahero ito, itatrato ng Diyos na mensahero, na propeta, dahil ito ay talagang propeta by calling, by nature of spiritual matter. Amen? In fact, itong kapatid nating ito di ba? Nung simula pa lang sa pagkakaliwal pa lang niya, mayroong sign na Di ba? May liwanag na pumasok doon mismo sa laghouse nila. Amen po ba? Nasabi na saan galing ito? Hindi pa naman umaga. Madilim pa, pero saan galing liwanag na to? Tumapat sa babae na mga anak.
And after that, meron pong kalapate, no? Na dumapo doon sa maliit nilang bintanilya. May mga sign na, bata pa lang. At ang pinakamaganda niyan, ilang years old siya noon na, swindled na sa puno na umigo, sabi ganun, ingatan mo ang sarili mo, huwag kang iinom ng mga alak, huwag kang magbibisyo. Tignan mo, yun ang ministry kasi. Bakit? Siya yung forerunner. Sa tinatawag na coming of the Lord, sa pag-agaw, sa rapture. Siya yung magpo-forerun, siya yung maghahanda. At bahagi ng paghahanda ng Panginoon na ibinigay sa Kanya ay isakripisyo niya ang Kanyang buhay, ang Kanyang sarili. Pinakamababa siya noon. Pero may polo na galing sa auntie niya. Pinuputulan niya para magkasya sa Kanya, tapos tinatawanan siya. Tapos yung mother niya, kasi may mga kapatid siya, bibili ng bibili ng candy, lollipop. Ang gagawin niya, hindi niya ubusin yun. Unti-unti niya. Tapos para pagka medyo tinatamad-tamad siya ng konti, utusan niya ang kapatid niya, bibigyan, papasiksipin kita ng candy ko, buhatin mo to. Ganun ang kwento ng life story ni Brother Branham. Nakakatuwa, very encouraging, nakakatuwa. Kaya, alam nyo, nang binabasa ko to yung life story ng kapatid natin si Brother Branham, I'm so very amazed talaga. Pero mo yung time na yan, siyempre sabi nga, hindi tayo accepted sa kuot, sa galit. Binubuli siya, 5 yung bubuli sa kanya, 5 kaklase. Sinusundan-sundan siya hanggang pauwi. Sinusundan siya, tinutok-sutok siya, di binubuli siya. Kasi, biro mo yung sapatos niya, yung suot niya, yung uniforme niya, talagang mga malalaki pero pinuputulan niya lang. Tapos yung malapit na sa kanilang bahay, hindi pa rin natatapos yung pagbubuli, tinakbo niya, yung rifle ng papa niya, no? Umikot siya, binaril niya talaga, pero ayaw pumutok nung nakita siya ng mga classmates niya, may baril siya, takbuhan. Tapos ayaw pumutok, pero nang wala na, biglang pumutok, tingnan mo kung paano siya iniingatan. Glory to God. Why? Because meron siyang calling as a prophet. He is a prophet by calling. Amen? Glory. That is what Paul was in the first age. And the last age has 1, 2. Sa huli, may isa din. Identify sa first age si Paul. Siya yung allotted messenger sa kanyang panahon sa iglesia ng kapanahunan ng Ephesus. Ganon din sa huling panahon. Ito yun. Amen po ba? Amos 3, 6 and 7. Sabi ganon. Nag-drop po siya dito si Prophet Branham. Nag-drop po siya dito ng scripture. Amos 3, 6 and 7. Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Shall there be evil in the city, and the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secret unto His servant, the prophet. So lahat ng yan, ang magre-reveal niyan, ay ang propeta, lahat ng kaganapan. Amen, kapatid sa Panginoon. So malinaw ito, kapatid, no? Kaya patuloy tayong manalangin sa Panginoon na linawin niya sa atin yung mga salitang ito. Kaya nga ito, hinihimay niya sa atin ito. Amen. No? Hinihimay niya sa atin yung mga bagay na ito. Ipinapakita niya, He is to bring a message from God. So, inililinaw niya ito sa atin. No? Hindi tayo bumubuo ng doktrina dito. Pero yung mga Godhead, no? Yung truth about water baptism, the serpent seed, the original sin, yan ay yan po ay mga binuong mga aral na mayroong kaganapan ng mystery. Amen? Amen? Pero itong mga hinihimay na ito yung mga tatawag na eye-opener sa atin, na mas nabibigyan pa po ng buhay.
Yung mga maliliit na dating hindi napapansin. Amin po ba? Ng marami, no? Na mga denomination, mga unbeliever, make-believer, na, pero ngayon nalalantad na yung unti-unti. Amin po ba? So, purihin po ang ating Panginoon. Okay, so sa pagkakataong ito ay gusto ko po munang tarahan ang ating pong pagtitipon. Amen? At dalangin ko na nawa ay maghatid ito ng pananampalataya sa atin, no? Mai-adapt po ito as our faith. Okay, let's us pray. Lord, we thank you sa mga revelation na aming pong napakinggan, Panginoon, kapahayagan. So, Lord, dalangin ko po na ingatan mo po ito sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan, Panginoon, na maging bahagi ito ng tagapagbuhay na nasa sa aming binhi, Panginoon, o yung word mo, God. And I pray sa mga kapatid na narito at mga naka-view, I pray, Panginoon, na inyo pong patuloy na lakipan kami ng lakas, katatagan, Panginoon, na tumayo sa lahat ng hamon ng buhay bilang mga pinili mong predestinado sa huling kapanahunan. And I pray, Lord, na isupply mo po ang bawat pangangailangan ng iyong mga lingkod, including, Panginoon, sa aming ministry. Dalangin ko, Panginoon, yung mga pangangailangan po, immediate needs ng iglesyang ito ay inyo po, Panginoon, kong ipagkaloob, ibahagi, Panginoon, upang sa pamamaraan, Panginoon, ng mga bagay na ito ay makita at masumbungan po namin ang aming sarili, Panginoon, na ini-enjoy namin, Panginoon, ang kapahayagan mo sa pamamagitan po ng mga experiences na amin pong naranasan mula sa iyong kapahayagan. Salamat po. At ito po ang aking dalangin in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you po. Isa po mapagpalang gabi sa ating lahat.